Eto na mga kaubayan, sobrang galit. Nako, nasobrahan kayo sa talino. Nako, yan po mga karibyo natin ang pag-uusapan natin. At bibigyan po natin ng reaksyon sa video ito. So ito mga kaubayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Senate President Senator Tito Soto. Nasobrahan sa talino mga kaubayan. Sabi niya po kasi dito, kahit ubusin mo lahat ng pushers, tipunin mo lahat ng droga sa buong Pilipinas, lahat na. Hindi mo pa rin ito mapupuksa dahil may drug dependent. Ayan mga kaubayan. O kahit ano bang gustong iparating sa atin dito ni Soto, pabayaan na lang ito. Wag na lang gumawa ng paraan para ito ay mapuksa. Diba? Kasi parang gusto niyang sumuko no? Although wala siyang sinasabing ganun, but yung diba? Yung context ng pagsasalita niya dito, no? Parang wala nang pag-asa. Diba? Wag na tayong gumala, wag na tayong gumawa ng aksyon. Because given na yan, parang given na yan na magkaroon ng droga. Ganun ba? Nako po. Yan po mga kababayan, no? Ito po, sabi po kasi dito, binigyan din ni Senate President Tito Soto na hindi sapat ang puro enforcement para tuluyang masugpo ang iligal na droga sa bansa. Ito ay matapos niyang ipaliwanag na kahit maubos umano ang mga tulak at makumpiska ang mga droga, mananatili pa rin ang problema kung may mga taong umaasa at nalulung dito. Ano pong Senate President po ito? Ayon kay Soto, ang ugat ng problema ay hindi lamang supply kundi pati demand. Ang patuloy na pagdami ng drug dependent na nangangailangan ng tulong at rehabilitasyon. Kahit ubusin mo lahat ng pushers, tipunin mo lahat ng droga sa buong Pilipinas, lahat na. Hindi mo pa rin mapupuksa dahil may mga drug dependent. Kaya nga, ay nako. Kaya nga gumagawa ng paraan, no? Para mawala na yung mga drug dependent na yan di ba? Sila rin naman ang, di ba? Sila rin naman ang may kasalanan kung bakit sila nandiyan. No? Sabi po ng ating mga kaubayan dito po sa comment section, ito po, sabi po ni Boyet, so pabayaan na lang sila, hayaan na yan, bahala na, aray ko po. Ganyan ba dapat mindset ng nag-aambisyon na magpresidente? Sabi po dito ni Lei Ping, naubos na yan, bumalik lang ngayon. Ito diba? Natakot na sila na dati, nagsibalikan lang ngayon. Sabi naman ni Arthur, kalokohan kung wala na ang droga, ano pa ang sisip-sipin ng mga adik, no? Ang sabihin mo kahit maubos pa ang pusher basta meron mga drug lord, hindi mawawala ang droga. Ayan. Sabi po dito ni Rene, sila nang huli, sila din ang protector, di ba? Ewan ko po. Malamang. Sabi naman dito ni Toto Ren, sino namin mo Tito, kilala mo ba? Kilala mo daw ba yung sinasabi mo? Yung mga drug dependent, may kilala ka daw bang drug dependent? Kami meron no? Yung taong bayan may kilala, ayaw lang magpa-hair follicle test, di ba? Nagsalita po si it is not coming from my own mouth mga kabayan. Pero ito, sabi po dito ni Shindel, yung pangulo mo, yung pangulo daw mga kabayan.
Oh, tapos sabi naman po dito ni Banson, uplok kasi kayo, wala kayo batas para dyan. Pag ako maging senador, ibabalik ko ang bitay para sa mga drug lords. Ayan. So mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa sinasabi ni Soto? Just comment down below at ito pasadahan din po natin itong si Senator Raffy Tulfo. Aba? Sabi po dito sa balita, nagngingit-ngit sa galit. Raffy Tulfo sinita ang Meta. Aba? Sinita na po si Meta sa tubig video ni Marcos Jr. Aba? Mga kabayan, marami po ang nag-test, no? Mismong AI, no? Kasi may nakita kong post, no? Pina-check niya sa AI kung AI ba yung video. At sabi ng AI, it is authentic daw yung video, mga kabayan, no? Alam mo naman ng AI, masyadong sensitive pagdating po sa mga video. At alam nila kung ito ba ay AI or hindi, mga kabayan, no? At saka napakarami pa pong hindi lang basta-basta na sinabi niya na hindi yan AI, no? Mayroon pa siyang mga reference na sinabi, mga kababayan. So, sabi naman po dito ni Raffy Tulfo, alam ng lahat. Aba, hindi po alam ng lahat, Alam na ng lahat na kasinungalingan yan at deep fake yan, sabi niya, at alam ninyo yan. Hindi nga namin alam. Baka ikaw alam mo, no? Bakit hindi pa ninyo tinatanggal? Kailangan pa ba ng fact check? For crying out loud, God damn. Iba talaga pag Amerikano ka, no? Itong si mga Tulfo, mga Amerikanuhin, di ba? God damn. So, ano pong masasabi niyo dito? Bakit ka nasasaktan, Raffy Tulfo? Hindi naman ikaw yon, no? Hindi naman ikaw yung nasa video. Bakit ka nasasaktan? Bakit ka tumatahol? No? Kinumpasan ka na ba? No? Na, magsalita ka na. Ina-atake na ako dito. No? So, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Arnel, nakamaleta na din ata ito. Dati tagapagtanggol ng naaapi, ngayon tagapagtanggol ng mga nang aapi. -1 ka na, sir. Totoo yan, hindi lang -1. No? Minus millions na ito. Idol sana kita pero ngayon no vote ka. No, sabi po dito ni Shana, balimbing ka din, Tulfa. Bakit Tulfa? So, okay. Napakarami pong comment dito pero your true color shining through. Ayan nga. Oo. Nagpapakita na ng totoong kulay. Ugali talaga ng isang tao yan na hindi emosyonal na pananalita. Diversionary tactics. Tulpo sa PCSO. Bakit biglaan na nahimik ang investigasyon? Ayan na. Pag napapag-usapan talaga itong si Senator Raffy Tulfo, palaging may pumapasok na na tag dito yung sa PCSO yung investigation niya, no. Tapos itong Viva Max, ayan. Kasi mayroon siyang di ba yung magkano ba yung binigay? Na tip. Napakalaki po ng tip dun sa Viva Max sa girl, Umamin naman po sila, di ba? Yata yun Christmas party, mga kababayan. Sabi po dito ni Leandra Rafaela, yung Viva Max tanggal agad, galing, di ba? So, pag Raffy Tulfo po, dalawa po ngayon ang pumapasok agad sa taong bayan, yung investigasyon sa Lotto at itong yung sa Viva Max, mga kababayan, no? So, bakit galit na galit si Raffy Tulfo, no? Dito po sa tubig video. Anyway, baka lang naman, okay? Anyway, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. Pero bago po natin i-play yung ating main video, eto, pasadahan muna natin to. Kasi mukhang nasobrahan din ito sa talino. Sabi naman po dito ni Crispin Remulla, no, sabi po dito ni Ombudsman Boying Remulla, the Cabral files are on a government-owned computer. Some files were returned over
to us, sabi niya. But we found that a few were missing. What we did was access the cloud to retrieve the records. Ayan. May mga missing na. Ayan ha. Ito nga no. Isipin mo mga ka-review natin, bakit alam ni Remulla na may missing files dyan po sa Cabral files? Did he know the original files? Diba? Alam niya ba kung ano talaga yung original files niyan para masabi niyang may missing? Ano ang basis niya kung bakit nasabi niyang may missing dyan, mga kababayan? Nakakapaghinala, di ba? Baka itong sinasabi nilang missing files, eto na. Kung sa budget may insertion, baka dito mga kababayan may insertion din, no? May planting of files na dito. For example lang hulaan ko na. Duterte yan, mga kababayan. Duterte po ang laman ng missing files na yan. Hulaan na lang po natin, no? Kasi ganoon naman talaga ang format, no? Pag may missing, pag may something, Duterte yan. Diba? Remulla. Lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin. Tell it to the Marines, sabi nga. Ito, basahin natin ang ilang po sa naging komento ng ating mga kababayan. Kaya nga ito, sabi po ni Maliwat, no? Sabi niya po, what is the basis of saying missing? Yun nga sinasabi ko kanina, bakit niya alam, no? Na may missing, ano yung basihan niya, di ba? Here are digital forensic analyst to ensure evidences are correctly secured and analyzed, no? I wonder why they were missing, no? Sabi po ni Nicolas, siguro may nag-edit ng files. Kasi editable naman yan, mga kababayan. Ay-edit po ang mga soft copy, no, ng files. Not unless kung meron po kayong hawak na mga hard copy at yun po ang ikumpara natin dito po sa soft copy, at talagang masasabi po na talaga nating may missing, no? May missing po na mga files, no? Pero kung wala po kang hawak, no, na original, pero madali na lang yan Madali na lang magpa-hard copy. O for example, ito po yung soft copy o dagdagan ninyo tapos ipa-hard copy tapos yung dinagdag nyo, deletein nyo ulit, di ba? I-remove nyo. Pwede, parang wala rin. Kaya kailangan po talaga ng ng sinasabi kanina, forensic analyst yun. Kailangan po yun kasi sila po ang mas nakakaalam kung tampered, no, yung mga files or not. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito kay Remulla sa sinasabi niya na may missing files sa Cabral files? Grabe. Ito na mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito. Ito, sabi naman po dito, Atty. Rowena Guanzon, diretsahang binanatan si Kong Luestro sa isang panayam nito kay Karen Davila. Ito, Atty. Rowena Guanzon, pasok. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Ano ka kasi mugada ka? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Ba dapat sa'yo ma-disbar Congresswoman Luistro? He was accused of rape, dapat mag-surrender siya. Ito, rape ha? Non-bailable. Tapos si Luestro ngayon ang chairman ng Committee on Justice, no? Diyan po sa Congress, mga kabayan, sa House of Representatives, no? Pero siya po ay nagtago ng kanyang asawa na inaakusahan, no, accused of rape, mga kabayan. Ayon po yan dito sa balita. Pero bakit ganun? Siya pa ang naging Committee on Justice. Grabe. Grabe yung selection ng Nakakabubo rin minsan yung selection ng or yung appointment ng mga committee ngayon, no? Diyan po sa House of Representatives, mga kabayan. Sabi niya, sa akin yun ang tama . Ano kasi mugada ka? Baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or live. Make my day. Grabe yan si Luistro. May AX tayo dahil sa speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKA dahil
Dahil ni Speaker. Kaya may tupad. Dahil ni Praise Speaker. the Lord. Kaya may mga barangay road. Dahil ni Speaker. May ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. Then we see the impeachment complaint, and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong, because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there. Sandro is the majority leader. Wala naman talaga siyang hiya. Eh, bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya eh. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handle? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-BBM. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Ito, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin, yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? So yan mga kabayan, binalatan ni Atty. Roy Naguanzon dito, no? Or binanatan si Kong Luestro. Eh dapat nga raw madisbar itong si Luestro eh, no? Dapat madisbar. So anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.